nakatira malapit sa ilog Umayam. Dito hinango ang kanilang pangalan. Sa lalawigan ng Bukidnon, isang probinsyang napapalibutan ng kapatagan at kabundukan na makikita sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Sa heograpiyang lokasyon nito, masasabi natin na ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa Bukidnon ay agrikultura, katulad ng pagtatanim at pangangalap nila ng sarili nilang pagkain, at ng kaingin o swidin na sistema sa agrikultura. Ang mga material na kultura ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay na nilikha at ginagamit ng isang pangkat ng mga tao. Ito ang mga bagay na nakikita natin, nahahawakan at nakakapag-impluwensya sa ating pang-araw-araw na buhay. Tulad ng gamit, bahay, mga kasangkapan, sasakyan, sining at mga teknolohiya. Ang mga Umayam noon ay magagaling na gumagawa ng mga alahas na yaris sa kwintas tulad ng ginakit at imboy. Mga magagandang kwintas ng kalalakihan na tinatawag na suning at unisex na mga pulsers na tinatawag na binuklat. Ang mga Umayam noon ay sinusundan ang kanilang angkan ng bilateral, ibig sabihin ang mga kamag-anak sa parehong panig ng ama at ina ay tinitingala bilang malalapit na kamag-anak. Sila ay madalas nagngunguya ng bunga ng areka at ang kanilang mga ngipin ay pinapantay sa isang pare-parehong haba na kadalasang itim. Ang mga layunin ng pagpapaitim ng ngipin ay dalawa: para sa mga layuning medikal at para sa dekorasyon. Ang itim na tina na kanilang ginagamit upang itim ang ngipin ay nangangahulugang isang pagkakaiba ng pagiging tao na marunong magpaitim ng kanyang ngipin. Sapagkat ayon sa kanila, tanging mga unggoy lamang ang may puting ngipin. Sa akin pangit. I'm making a bracelet. Hey. Hello, ano ginagawa mo? Dito, bracelet. Patingin ako. Ito naman ang mga disenyo ng kanilang mga costume. Kaning, man, ano siya? Lahi-lahi color ako ba ng mga tribe na pula. Kanin, Okay, kanid nas. Ako kanid ay blue nga among ginasulog. Nalimot manggod ko sa. Wanda. Pasabot nga nay katapusan Ang kinabuhi. ang kinabuhi. Kanin, Pasagod anang kaning pula pod pasabot nga isog. isog. Wala, ginakabasa mi dito nga. Ang mga umayam nun kay mga kuan lagi, mga isog eh. Isog din sa tribo. Pero kaning, wala, hilom gamay. Pero kuan lagi, pero isog kung hilabtan. Then, Kaning puti pod butan. Pero naapoy pagkaisog. butan na isog. Kutsada. Kaning, Ang mga Umayam noon ay tradisyonal na mga magsasaka. Sila ay nagsasagawa ng kaingin, kung saan naglilinis sila ng bahagi ng kagubatan para pagtaniman. Kasama rito ang paglilinis ng isang bahagi ng kagubatan, pagsunog ng mga labi, at pagtatanim ng mga pananim sa mga apo. Ang kaingin ay isang napapanitiling anyo ng agrikultura na nagbibigay daan sa lupa na makabawi matapos ang ilang taon ng pagtatanim. Sila rin ay nangangaso at nangunguha ng mga ligaw na prutas at gulay. Sa mga nagdaang taon, ang ilang Umayam nun ay nakahanap ng trabaho sa mga kumpanya at pagtutroso at pagmimina. At ito naman ang material na kultura ng mga Umayam noon.
Sayaw para sa masaganang ani. Ang pamumuhay ng tribo ng Umayamnon ay ipinapakita sa pamamagitan ng sayaw, at ang kanilang pagiging kakaiba ay ipinapamalas sa mga demonstrasyon ng kanilang mga gawain sa kaligtasan tulad ng pagtatanim ng pananim, pag-aani at iba pa. Isang tradisyonal na ritual na nagpapasaya sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin. Ito ay isinasagawa upang humingi ng mga biyaya o bilang pasasalamat. Kapag may sakit, nagsasagawa sila ng sakripisyal na ritual tulad ng pagpatay ng manok upang ang may sakit ay gumaling. Bagamat naniniwala ang mga tribo sa isang Diyos magbabaya, naniniwala rin sila sa mga espiritu na nangangasiwa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayon sa kanila, mayroon kaming mga espiritu na naninirahan sa tubig, sa mga puno, at sa hangin, at sila ang responsable sa tagumpay ng aming mga gawain. Kanang pamuhat, kanang magkuhan, kanang nabitoy pangyaw-yaw, isulti nga muna, kanang prasragudan ng magsimba. Oo, yan na. Para asa po ng pamuhat na lahi na siya kuhan kani. Pamuhat, para sa anang nay masakit. Ah, Di bali mo ikuan. Amora gyud mo abi na mo kay kami amo nang pamuhat kay pasalamat ha. Dili ra dili pasalamat. Dagan na. Napoy pasalamat. Ana Pasalamat. Para sa anang kuan, kanang mag-ani naghumay. Na magihaw puro baboy, pasalamat na una nga dako mig kuan, harvest na po. na harvest. Ang mga Umayamnon ay kilala sa pagiging maprinsipyong tao. May panindigan sa kanilang mga desisyon, eksperto sa kagubatan, may kayumanging balat, saktong taas at may mga prominenteng buto sa pisngi. Ang dato, isang pinuno ng politika at espiritual ng bawat tribo. Ang dato ang namamagitan sa mga alitan at nagbibigay ng hatol kapag nilalabag ang kanilang mga di nakasulat na batas na tinatawag na batasan. Ang dato ay may malaking impluwensya sa buhay ng tribo at pamayanan ng tribo. Bukod sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng loob ng tribo, siya rin ay nagsasagawa ng mga ritual tulad ng panlisigan, pagtataboy ng masasamang espiritu at panumanoran, pagtawag sa mga espiritong gagabay sa dato sa kanyang mga desisyon. Ang mga seremonya bago maging dato ay mga paunang hakbang sa iba pang mga ritual na isasagawa ng dato na tinatawag na kaligaon ritual. Ito naman ang isang interview sa ani chieftain akaron, ng Umayamnon na ang si atong Ronnie Ogade. Umayamnon Tribal Chieftain nga atong pangutanon ug unsay iyang mga pangutana ug unsay iyang ikatubag sa atong mga pipila ka mga pangutana sa atong Umayamnon Tribal Chieftain nga si Tribal Chieftain Dato Ronnie Ogade, mao na atong barangay Tribal Chieftain sa Umayamnon sa Kanangaan, Kabanglasan, Bukidnon. So na ako'y mga pangutana, Chieftain. Kining Umayamnon Tribal Chieftain, pila na mo nga naga-puli-puli nga mga Tribal Chieftain sa atong Umayamnon Tribe? So, salamat mayong buntag sa tanan. Sa Umayamnon nga Chieftain, so nauna si Chairman. Chairman. Kinsa man nga